Sa tuwing dumarating ang buwan ng Disyembre, hindi alam ni Amara kung papaanong maging masaya. Ang mga katulad niyang bata ay tuwang-tuwa pagsapit ng Disyembre dahil magpapasko na. Magkakaroon sila ng maraming pera at mga bagong damit. Ang ibang bata ay may kompleto at masayang pamilya. Pero sa mga kagaya ni Amara na nasa isang orphanage, ay hindi niya ramdam na may pamilya siya. Hindi naman nagkulang ng pag-aalaga ang mga madre sa mga bata. Pero pakiramdam pa rin ni Amara na may kulang sa pagkatao niya. Iyon ay ang kompleto ang pamilya sa tuwing sasapit ang Kapaskuhan. Sanggol pa lamang si Amara nang iniwan na siya sa labas ng bahay ampunan. Kaya't lumaki si Amara sa orphanage at doon nagkaroon ng isip. Laging tinatanong ng bata kung bakit siya iniwan lang. Bakit siya pinabayaan lamang na para bang isang tuta na iniwan lamang sa kalsada. Ano ba ang naging kasalanan ni Amara at bakit iniwan siya ng mga magulang niya? Laging sinasabi sa kanya ni Mother Ana na ang lahat ng pangyayari ay mayroong rason. Na baka hindi kayang buhayin ng mga magulang niya si Amara. Pero kung ganoon lang pala, ay bakit pa nila ginawa ang bata kung hindi pa nila ito kayang buhayin? Ang mga kaibigan niya dito sa loob ng bahay ampunan ay paunti-unti na dahil may mga umaampun na sa mga ito. Ngunit kay Amara ay wala pa rin. Siguro nga ay habang buhay na lamang siya dito. Gusto rin ni Amara na makaranas ng masaya at kumpletong pamilya. Pero bakit laging ipinagkakait ito sa kanya? Nasa 12 taong gulang na si Amara at alagang-alaga naman sila doon. Pero hinahanap-hanap pa rin niya ang aruga ng isang ina at ama. Nasaan na kaya ang mga magulang ni Amara? Nasa maayos kaya silang kalagayan? May mga kapatid rin kaya si Amara o nag-iisang anak lamang siya ng mga magulang niya? Masayang pinagmamasdan ni Amara ang mag-asawa na nakangiti habang kausap si Lily, ang isang kaibigan ni Amara dito sa loob. Matagal ng pangarap ni Lily na may umampon sa kanya na mag-asawa. Mukhang mabait ang mga ito dahil napakakalmado nitong magsalita. Ang swerte naman ni Lily. Sana tayo din may umampon at nang sa gayon ay maranasan din natin makasama sa mga Christmas party kasama ang pamilya. Sambit ni Kian, ang isang lalaki na kaibigan ni Amara. Kung aalis na si Lily ngayon, silang dalawa na lamang na magkaibigan ang matitira sa loob. Pangarap ni Amara na maging masaya ang mga kaibigan niya. Kung hindi man papalari na may umampun sa kanya, okay na sa kanya yun. Dahil siguro ito ang nakatadhana para sa kanya. Huwag kang mawala ng pag-asa at makakaalis rin tayo dito. Ayoko rin iwan sila Mother Ana dito. Napamahal na sila sa akin, kaya gusto ko na lang na mag-stay dito. Masayang sabi ni Amara, pero deep inside, talagang gustong-gusto niya nang maranasan ng mamasyal sa labas. Ang kasama ang itinuturing mong pamilya, lalo na ngayong malapit na ang Pasko. 5 taon na akong magpapasko dito sa loob, sabi ni Kian at ngumiti ng mapait. Papaano pa ako? Since birthday dito na ako nagpapasko, sarcastic na sabi ni Amara. Natawa naman roon si Kian, kit ginulo niya ang buhok ni Amara at humuso naman doon ang batang babae. Basta, kung may mag-aampon na sa atin, huwag mo akong kakalimutan ha. Hindi ako madaling makalimot, Kian. Sabihin mo yan sa sarili mo, baka nga hindi mo na ako makilala kapag nakalabas ka na dito. Inakbayan ni Kian si Amara. Pwede ko bang makalimutan ang kahit sa isang babaeng nagtatanggol sa akin nung unang araw ko dito? Ikaw lang kaya ang bata na nakipagkaibigan sa akin. Inalala ni Kian ang unang araw niya dito sa loob ng bahay ampunan. Iyakin ko sa si Kian noon at magugulatin din. Inaasar na bakla raw kaya siya binigay dito. Pero hindi naman totoo ang lahat ng iyon. Pinagtatanggol siya palagi ni Amara noon. Dumating naman si Lily na may ngiti sa labi niya. Mabilis niyang niyakap ang dalawang kaibigan
at napaiyak ito. Gulat naman ang dalawa bakit umiiyak si Lily. Bakit umiiyak ka? Anong nangyari? Nag-aalala na tanong ni Amara sa kaibigan. Kasi iwan ko na kayo dito. Sorry ha. Niyakap muli ni Amara si Lily at pinagmasdan lamang ni Kian ang dalawa na nag-uusap. Matagal mo ng pangarap to, hindi ba? Kaya okay lang sa amin kahit maiwan kami dito. Huwag mo kaming alalahanin dito. Inaalagaan naman kami ni Mother Ana ng mabuti. Magkikita pa naman tayo sa tamang panahon. Basta't mag-iingat ka doon ha. Behave ka lang ha. Muling nagkaya ka pa ng dalawa at nagpaalam na si Lily sa dalawa dahil tinatawag na siya ng bago niyang magulang. Sana nga, mabait ang mga ito at magkaroon si Lily ng maayos at masayang pamilya na matagal na niyang pinapangarap. Nandito lamang si Amara para suportahan ang mga kaibigan niya. Hindi rin naman nagtagal ang panahon at sumapit na ang Pasko. May pamilya na laging nagbibigay sa kanila ng pamasko at pati na rin mga masasarap na pagkain. Tuwang-tuwa ang mga bata dahil may bago silang mga gamit. Masayang pinagmasdan ni Amara ang kapwa niya bata na ine-enjoy ang Pasko at gamit ang mga bago nilang damit at mga laruan, ninalam namang masarap na pagkain at masayang nagsasaya. Bakit ayaw mo sumama sa kanila? Biglang tanong ni Mother Ana. Kanina pa pala ito nakatingin kay Amara habang nanonood sa kapwa niya bata. Okay na po ako dito at mas maganda pong panoorin na masaya po sila sa mga ginagawa nila. Ayaw mo pang maranasan ng maging bata man lamang? Sumali sa mga laro nila? Paglaki mo, hindi mo na magagawa ang mga bagay na yan. Kaya kailangan mong enjoyin ang mga ito habang bata ka pa. Kalmado na sabi ni Mother Ana habang nakatingin din sa mga bata na naglalaro. Hindi rin naman po ako magiging masaya hanggat hindi ko po nalalaman kung bakit po ako iniwan at pinabayaan ng mga magulang ko. Malungkot na sabi ni Amara. Hindi kita masisisi kung galit ka sa kanila, pero hindi habang buhay kailangan mong dalhin ng galit na yan. Hindi healthy yan sa'yo. Siguro po, kapag nalaman ko ang rason nila, baka mawala na po itong galit ko sa puso ko. Napabuntong hininga na lamang si Mother Ana at ipinatong ang palad sa ulo ni Amara at nagpaalam na may gagawin pa ito. Magalang na tumango naman si Amara doon at pinagmasdan si Mother Ana na palayo na. Natapos na rin ang Pasko at bagong taon. Panibagong pag-asa na naman ng mga bata. Ang iba ay masaya dahil maganda ang welcome sa kanila ng bagong taon. Ang iba naman ay parang normal day lang. Magkasama pa rin sila Kian at Amara sa loob hanggang sa dumating ang araw na may umampon kay Kian. Malungkot pero mas nangingibabaw ang kasiyahan ni Amara para sa kanyang kaibigan. Ayaw ipakita ni Amara na malungkot siya dahil ang araw na ito ay para kay Kian. Ang saya ko kasi natupad na ang pangarap ko, pero malungkot dahil maiiwan kita dito. Biglang tumahimik si Kian at nakatingin kay Amara, pero ang ginawa ng bata ay ngumiti ng malapad para maipakita niya sa kaibigan na masaya ito para sa kanya. Ano ka ba? Araw mo ito, moment mo ito, kaya huwag ka nang malungkot dyan. Huwag mo akong isipin at ayos lang naman ako dito. Pangarap mo ito, hindi ba? Susuportahan kita dahil alam ko na magiging masaya ka. Kahit gusto nang tumulo ng mga luha ni Amara, ay pinigilan niya ito. Niyakap niya si Kian at saka lamang may tumulong luha kahit pinunasan niya iyon bago sila maghiwalay ng kaibigan. Nakangiti ng malapad si Amara nang tumingin sa kanya si Kian. Promise, bibisitahin kita palagi dito. Huwag kang mag-alala, hindi kita makakalimutan. Tumango si Amara at ngumiti. Tumingin si Amara sa mag-asawa na mag-aampon kay Kian. Hinihintay na nila ang bata. Hinihintay ka na nila, Kian? Sambit ni Amara, kaya't lumingon na rin si Kian doon at muling tumingin sa kaibigan. Pinunasan naman ni Amara ang luha ni Kian at nakatalikod na sa kanya ang kaibigan at marahan na itinulak. Babe ka lang doon ha? Huwag kang maging sakit ng ulo nila.
Makulit ka pa naman. Sabi ni Amara at hinatid na si Kian sa mga magulang nito na mag-aampon. Tandaan mo, hindi ka pwedeng maging mahina. Kailangan mong maging matatag para sa sarili mo. Huling sabi ni Amara kay Kian at ginulo ang buhok ng bata. Ngumiti si Amara sa mag-asawa at umalis na dahil ayaw niyang lingunin si Kian at baka makita ng bata na umiiyak si Amara. Nagtungo si Amara sa garden at doon na siya umiyak. Doon ibinuhos ang mga luha na kanina pa niya pinipigilan. Sana nga, maging matatag rin si Amara dahil siya na lamang ang natitira dito. Ang mga kaibigan niya ay natupad na ang mga pangarap, samantalang siya ay hindi pa rin natutupad. Paano na muling magsisimula si Amara, gayong wala na siyang mga kaibigan dito? Hindi naman siya close sa ibang mga bata na narito. Magiging mag-isa na naman si Amara katulad ng dati. Kanina pa kita hinahanap. Hindi na natuloy pa ni Mother Ana ang kanyang sasabihin nang makita ang itsura ni Amara. Basang-basa ito ng luha. Agad na tinabihan ni Mother Ana si Amara at ipinaharap ito sa kanya. Saka may kinuwang panyo sa bulsa niya para punasan ang mga luha ni Amara. Nalulungkot ka na naman dahil may umampon kay Kian? Tanong ni Mother Ana, pero umiling si Amara doon. Hindi ko po kailangan na malungkot dahil alam ko po na masaya na si Kian doon. Matagal niya na pong pangarap ito, ang magkaroon ng bagong pamilya. Hindi ko po ipagkakait sa kanya yon dahil sa mag-isa na lamang ako dito. Hindi ka habang buhay na mag-isa, Amara, dahil narito pa rin kami para sa iyo. Hindi ka namin pababayaan dito. Narito kayo para may paramdam namin sa inyo na may pamilya rin kayo. Kahit hindi kami ang kadugo nyo, pamilya tayo dito. Kaya huwag mong kakalimutan yun, ha? Tumango si Amara at niyakap ni Mother Ana ang bata at pinatahan. Darating rin ang araw na matutupad mo ang pangarap mo. Kapag handa ka na, kahit maghintay ka lang ng masaya, okay? Tumango at ngumiti si Amara doon. Nang maging ayos na ang itsura ni Amara, ay sabay na silang pumasok sa loob dahil oras na para sa dinner nila. Gaya ng sinabi ni Mother Ana kay Amara, pinili ng bata na maging masaya at enjoy ang buhay habang bata pa siya. Nakihalubilo si Amara sa ibang bata at hinayaan niya ang sarili na magpakilala sa kapwa bata. Ilang buwan bago umalis si Kian, ay hindi pa rin talaga mawala sa isip ni Amara ang kanyang kaibigan. Sana maayos lang ito at sana naging mabait sa kanya ang mga umampon sa kanya. Sa kabilang banda naman, si Kian ay buhay prinsipe sa bago niyang pamilya. Babait ang mga umampon sa kanya at lahat ng gusto niya ay nasusunod. Naging komportable na rin si Kian sa bago niyang pamilya dahil hindi siya tinuturing na ampon doon. Isang pamilya ang turing sa kanya. Miss na rin ni Kian si Amara. Kung may magagawa lamang siya sa kaibigan ay nagawa na niya. Kaso hindi niya alam kung paanong pasasayahin muli si Amara. Sa susunod na linggo ay lilipat na sila sa Amerika at doon na sila titira. Bago siya makaalis sa Pilipinas ay gusto niyang bisitahin si Amara. Payag kami ng dad mo, anak. Bisitahin mo ang kaibigan mo. Alam namin na malaking parte rin si Amara sa buhay mo. Nakangiti na sabi ng ma'am ni Kian. Kaya niyakap niya ang mga ito at kinabukasan naman ay agad na binisita ni Kian si Amara. Tuwang-tuwa si Amara dahil naaalala pa siya ng kanyang kaibigan. Akala niya ay nag-enjoy na ito ng tuluyan sa bago niyang pamilya. Alam ko na may iba pang rason kung bakit ka nandito. Ano yun? Tanong ni Amara, kaya't natigilan si Kian sa ginagawa at yumuko. Nag-alala naman bigla doon si Amara at tinawakan sa magkabilang balikat si Kian para ipaharap sa kanya. Anong problema? Sabihin mo sa akin baka makatulong ako. Tanong ni Amara, pero mas lalong naging malungkot ang mukha ni Kian. Kung ayaw mong sabihin, sige papasok na ako. Akmang tatayo na si Amara nang pigilan siya ni Kian. Umupo ulit si Amara sa tabi ng kaibigan. Hinawakan ni Kian ang mga kamay ni Amara at lumunok. Baka ito na ang huling pagkikita natin. Tumigil si Kian sa pagsasalita at tinignan si Amara. Pero nakangiti pa rin ito kahit deep inside
ay nasasaktan na roon ang batang babae. Sa Amerika na kasi kami titira. Nanatili pa rin nakangiti si Amara, kaya't nagtaka doon si Kian. Masaya ako para sa'yo dahil sa wakas, magiging Amerikano ka na. Wow, Amerikano na ang kaibigan ko. Masayang sabi ni Amara, kaya mas naging malungkot ang mukha ni Kian doon. Alam ni Kian na malungkot si Amara at dinadaan niya lamang sa pagpapatawa at pagngiti. Ilabas mo na ang totoong ikaw, Amara. Huwag mo nang itago ang emosyon mo. Seryosong sabi ni Kian, pero hindi pa rin nagbabago ang pagkakangiti ni Amara. Niyakap ni Kian ang kaibigan. Sana magkita ulit tayo. Nagkwentuhan pa silang dalawa at sinulit na ang araw na ito dahil ito na ang huling araw ng kanilang pagkikita. Malayo ang Amerika at baka pag nakalabas na si Amara ay dalaga na ito. Hindi niya na mahanap ang muli ang mga kaibigan. Mag-iingat ka ron, ha? Saad ni Amara habang papalis na si Kian. Ginulo ni Kian ang buhok ni Amara, kit na panguso roon ng batang babae. Isa sa mamimiss ni Amara ay ang manggugulo ng buhok niya. Nang makaalis na nga si Kian, saka lang muling tumulo ang mga luha ni Amara. Sumapit na ang araw ng pag-alis ni Kian at doon na sila titira for good. Si Amara naman ay dumating na rin ang panahon na matupad ang pangarap. May mag-asawa na nag-ampon sa kanya at mukhang mabait ang mga ito. Sabi sa'yo matutupad rin ang pangarap mo. Basta't maghintay ka lang ng masaya. Nakangiting sabi ni Mother Ana. Niyakap ni Amara ang babae at tinatid na si Amara sa bago nitong magulang. Nakarating naman sila kaagad sa bahay at namangharoon si Amara dahil maganda ang bahay ng bago niyang magulang. Sabihin mo lang sa amin ang gusto mo at ibibigay namin yon. Feel at home, anak. Pwede mo na rin kaming tawaging mom and dad kung gusto mo. Nakangiting sabi ng bagong mom ni Amara. Mom, Dad. Nagulat ang mag-asawa nang banggitin niyo ni Amara. Ngumiti ng malapad ang mga ito at saka siya niyakap. Huwag kang mag-alala. Ibibigay namin ang lahat sa'yo. Hindi ka naman namin hayang mag-isa. Kami na ang bago mong pamilya. Salamat po. Nakangiti na sabi ni Amara sa kanyang bagong magulang. Nagdaan ng 3 taon. 15 years old na si Amara at nag-aaral na siya sa isang private school. Naging maganda na ang buhay ng bata at marami nang nagbago sa kanya. Mas lalong naging maganda ang mukha ng bata dahil palangiti ito at masasabi na swerte sa mag-asawa dahil mas lumago ang negosyo nila nang dumating si Amara sa buhay nila. Papasok na po ako. Masiglang sabi ni Amara at hinalikan sa pisngi ang kanyang dad and mom. Mag-ingat ka, anak, ha? Huwag pasaway sa driver mo, ha? Uwi rin na maaga dahil may pupuntahan tayo mamaya. Sambit ng daddy ni Amara at tumango naman doon ang bata. Nagtaka rin siya kung saan sila pupunta. Saan po ba tayo pupunta? Sa mall. Remember, malapit nang magpasko, kaya't kailangan na nating bumili ng mga gamit na pangregalo sa orphanage. Sad naman ang mom ni Amara, kaya't ngumiti ng malapad doon ang bata. Taon-taon kasi silang nagbibigay ng mga regalo at pagkain sa mga bata na nasa orphanage. Tulong lamang sa mga tao na naroon, na mga bata na walang magulang. Ang mami ni Amara ay galing noon sa bahay ampunan. May mag-asawa lang na nag-ampon na rin sa kanya. Kaya't naging maganda rin ang buhay ng mami ni Amara. Kaya naman siya naman ngayon ang tumutulong sa mga bata doon. Malapit ang mom ni Amara sa mga bata dahil nakikita niya sa mga ito ang dati niyang naranasan noon. Gaya ng mom ni Amara na galing rin sa orphanage noon. Masaya si Amara dahil lumaki rin ito sa bahay ampunan at naranasan ang hamon ng buhay. Ang palaging tanong niya sa sarili kung bakit laging may kulang sa kanya. Pinaparamdam ng mom ni Amara sa mga bata na walang kulang sa kanila, na ang lahat ng nangyayari sa kanila habang bata pa lamang ay gawin itong motibasyon at huwag hayaan na hindi i-celebrate ang Pasko. Kaya naman masaya si Amara sa tuwing sasapit ang Kapaskuhan dahil gustong-gusto ng bata na nakakatulong siya sa kapwa niya bata. Nagtungo na ang bata sa paaralan at masaya siyang nagkukwento sa mga kaibigan niya. Kailan ba kayo magbibigay?
May bibigay rin sana ako eh. Yung mga gamit ko na hindi ko naman ginagamit. Pero don't worry, brand yung mga yon. Binigay lang kasi sa akin yon. Pero naka-stock lang sa kwarto ko. Nagbibigay kami tuwing 3rd week ng December. Sabihin mo ako kapag naayos mo na ha, at kukunin ko. Tumango naman ang kaibigan ni Amara doon hanggang sa dumating na ang teacher nila at nag-umpisa ng magturo ng lesson. Nakinig naman si Amara doon hanggang sa isang saglit lang ay pinauwi na sila. Nadatnan niya ang magulang na naghihintay sa kanya. Nagbihis muna si Amara at pagkatapos nagtungo na sila sa mall para bumili ng mga regalo para sa mga bata. Masayang pumili si Amara ng mga bagong damit at pati na rin mga laruan para sa mga bata. Masaya naman rin na nanonood ang mag-asawa sa dalagita. Napakabuting dalagita nitong si Amara, kaya't mahal na mahal siya ng mag-asawa. Nang matapos na sila sa pamimili, nilagay na sa kotse ang mga ito at saka sila nagtungo sa restaurant para kumain na. Dahil gutom na daw si Amara. Naging buhay prinsesa si Amara sa magulang niya. Kaya't nagpapasalamat siya dahil kahit hindi niya nakilala ang tunay na mga magulang, ay may kumukop naman sa kanya at tinuring siya bilang isang tunay na anak at hindi isang ampon lamang. Sumapit na nga ang Pasko at nagtungo sila sa orphanage kung saan nanggaling si Amara. Masaya si Mother Anna nang makitang muli si Amara kasama ang bagong magulang nito. Ngayong natupad na ni Amara ang pangarap niya, gusto niya rin na matupad ang mga pangarap ng mga bata na narito. Naranasan na rin ni Amara na maging masaya kapag lilipat na ang kalendaryo ng buwan sa buwan ng Disyembre. Dati kasi ay hindi niya magawang umiti man lamang o maging excited. Pero ngayon ay tuwang-tuwa agad siya at salamat sa magulang niya dahil pinaramdam kay Amara na buo ang pamilya niya at walang kulang sa kanya. Mas masaya ang Pasko kapag nakapagbibigay ka sa mga nangangailangan. Mas masaya kapag galing ito sa puso mo. Nagdaan pa ang ilang mga taon at nasa college na si Amara. Proud na proud ang mga magulang ni Amara sa kanya dahil lagi itong may award sa klase. Hindi rin lingid sa kaalaman ni Amara na ang dating kaibigan ni si Kian ay dumating na sa Pilipinas at same university sila nag-aaral. Hindi nila namukhaan ang isa't isa dahil 12 years old pa lamang sila noon at nagbago na ang mga mukha nila ngayon dahil binata at dalaga na. 21 years old na silang dalawa at hindi pa maganda ang pagtatagpo nilang dalawa. Naging buhay Amerikano talaga si Kian, kaya't akala ng binata na makakasabay niya ang mga ugali ng mga Pinoy na lumaki sa Pilipinas. Naging bully si Kian at si Amara ang una niyang naging biktima. Hindi nila alam na magkaibigan pala sila dati. I heard, naampon daw yan boss. Sambit ng alagad ni Kian at tinuro si Amara na nakasalampak sa sahig dahil tinulak ito ni Kian. Ampon ka pala eh, pero bakit nandito ka? Natawa si Amara doon dahil bago pa mangyari ang araw nito, nag-search si Amara patungkol sa mga kaklase niya. Ampon rin kasi si Kian, pero ayaw itong ipagsabi ni Amara. Tumayo si Amara at pinagpag ang kanyang uniforme. Lumapit siya sa binata hanggang sa ilang di pa na lamang ang layo nila. Pinayuko ni Amara si Kian at yumuko naman ang isa. Napangisi si Amara doon at naisip niya na utu-utu din pala. Bakit nandito ka rin? Pareho lang naman tayong ampon, hindi ba? Tumayo ng maayos si Amara at may ngisi sa kanyang labi habang nakatingin kay Kian. Natulala naman doon ang binata at hindi kaagad nakagalaw. Huwag ako ang kalabanin mo. Iba na lang dahil hindi ako magpapatalo sa isang kakaya mo. Pinalo ng mahina ni Amara si Kian sa braso na ikinagulat ng mga estudyante. Ang iba ay tinatawanan si Kian. Ang iba naman ay naiinis kay Amara dahil sino ba naman siya para gawin na yun kay Kian. Grabe ka girl, naging statue yung Kian na yun. Ano ba kasi ang binulong mo sa kanya? At bakit natulala na lamang ng ganun? Curious na tanong ni Lily, ang dating kaibigan ni Amara sa bahay ampunan. Tama kayo, nagkita muli ang dalawa at naalala pa nila ang pinagsamahan nila noong mga bata pa sila. Hindi naman ito sinagot ni Amara dahil para sa dalaga,
Ang sikreto na yon ay para lamang sa mga nakakaalam at ayaw niyang ipagsabi. Batid ni Kian na ayaw niya itong ipaalam sa iba, maging si Lily ay ayaw iyong ipaalam sa iba. Wala sa posisyon si Amara para ipagsabi na ampon si Kian. Ayaw niyang gumanti sa tao kahit na ipinangalandakan ng binata na ampon si Amara. Hindi siya tinuruan ng mga magulang na magiganti. Nagdaan ng ilang buwan nila sa universidad at lagi na lamang nagkikita ang landas ng dalawa. Patuloy pa rin sa pambubuli si Kian sa dalaga dahil gustong-gusto ng binata na asarin si Amara. Minsan nga ay nilalak nila ang girls' room kaya't na-stuck si Amara doon at hindi ka agad nakalabas kaya't namarkahan bilang absent. Galit na galit naman si Amara sa grupo ni Kian. Ayaw man niyang patulan pero sumusobra na kasi si Kian. Gusto pala nila ng laro. Sige, pagpipigyan ko sila. Makikipaglaro ako sa kanila. Napakamot na lamang si Lily sa sinabi ni Amara. Nag-aalala kasi siya sa kaibigan. Kaya ko ito, Lily. Ano ko ba? Kilala mo ako, bata pa lamang tayo. Wala akong inuurungan. Napabuntong hininga roon si Lily at tumingin sa labas ng cafeteria. Nasa entrance na kasi sila Kian at pati na rin ang grupo nito. Nang makita ng mga ito si Amara, ay ngumiti ng malapad si Kian. Tila may balak na naman itong masama kay Amara. Pero mabilis na nakalata si Amara, kaya hindi natapon sa kanya ang juice. Mabilis siyang nakaiwas kaya't nabuhos ito sa sahig mismo. Natigilan naman si Kian sa paglalakad at laking gulat nang malaman ni Amara na may isang estudyante na inutusan si Kian para ibuhos ang juice sa ulo nito. Tumaas ang kilay ni Amara at tumingin kay Kian na may ngisi sa labi. Umirap naman dahil sa inis si Kian at nagtungo sa lamesa nila para kumain na lamang. Pero panay pa rin ang sulyap nito sa dalaga. Hindi naman nagpatalo doon si Amara at nakipagtitigan din siya sa binata. Ako na ang nag-aalala sa'yo eh. Baka mahulog ka sa laro nyo ha. Nag-aalala na paalala ni Lily sa kaibigan. Tumingin naman si Amara sa kaibigan niya. Huwag mo akong isipin, Lily. Kaya ko yan. Hindi ako mahulog sa larong ito. Kahit huwag ka nang mag-alala dyan at supportahan mo na lamang ako. Kumusta na kaya si Kian? Biglang tanong ni Amara kay Lily. Hindi nila alam na nasa same university sila at sila ay magkaklase pa. Na-encounter na nila ang dating kaibigan. Ngunit iba na nga lang ang ugali nito kaysa noon. What if si Kian na puli ay si Kian pala na? Hindi na pinatapos pa ni Amara si Lily sa kanyang pagsasalita. Huwag mo nang ituloy yan, Lily. Dahil ako nang nagsasabi sa'yo, sobrang layo ng ugali nila sa isa't isa. Mabait si Kian na kaibigan natin. Kaya't pwedeng itikot mo na lang yan at huwag kung ano-ano ang sinasabi mo. Warip nga lang eh. Nakanguso na sabi ni Lily sa kaibigan at ipinagpatuloy na nila ang kinakain. Sumapit na ang Pasko at katulad ng nakagawian nila Amara ay nagtungo na sila muli sa bahay ampunan upang mamigay ng mga regalo. Wala na si Mother Anna doon at nabalitaan nila na pumanaw na ito. Sobrang nalungkot doon si Amara dahil hindi man lamang siya nakapagpaalam dito. Habang nagbibigay si Amara ng mga regalo sa mga bata, ay may isang lalaki siyang napansin. Kakarating lamang nito at laking gulat nilang dalawa nang magtama ang paningin nila sa isa't isa. Nagtaka si Amara kung bakit narito si Kian. Mababait na tao ang narito. Gaya nila Amara, nandito si Kian para tumulong sa pagbibigay ng regalo sa mga bata. Teka, naligaw ka ata. Asar na sabi ni Amara sa binata. Huwag mo nga akong umpisang panda ka. Nandito ako para sa mga bata. Lumingon si Amara sa binata at may halong pang-asar ang mga tingin niya dito. Napansin naman niya ni Kian at kumunot ang kilay nito. What? Stop teasing me. Can you? Inis na sabi ni Kian. Kinaya pa siya ni Amara, kaya't mas lalong nainis si Kian doon. What if ayoko? Saka, ano bang ginagawa mo dito? Tanong ni Amara, habang nagbibigay pa sila ng regalo. Curious ka? Sorry pero private life ko to. Kaya pala nalaman ko rin na ampon ka. Private pala ha? Bulong ni Amara kay Kian. Huminga ng malalim si Kian at saka tinapos na ang ginagawa. Natapos na rin si Amara sa kanyang ginagawa at sinundan si Kian.
Umupo ito sa isang bench. Tumabi naman doon si Amara. Nainis si Kian dahil bakit pa siya sinusundan ni Amara. Tumahimik ang buong paligid at binasag ito ni Amara. Alam mo, dito ako lumaki. Pagsisimula ni Amara, ngumisi naman si Kian doon. Wala akong pakialam. Just shut up. Ayoko nga. Mapang-asar na sabi ni Amara. Mukhang wala na rin atang magagawa si Kian kung hindi ang makinig sa kwento ni Amara. Ikikwento ka na ito para kahit papaano hindi mo na ako asarin dyan at ipuli pa. Whatever. Since birth, dito na ako nakatira hanggang sa naging 12 years old ako. Marami naman akong naging kaibigan pero swerte sila kasi natupad nila ang mga pangarap nila, ang magkaroon ng bagong pamilya. Masaya naman ako doon, kaya susuportahan ko sila. Kaso malungkot at the same time kasi mag-isa na naman ako. Yung nag-iisang lalaking kaibigan ko, ayun nasa ibang bansa na ngayon. Ang swerte niya, hindi ba? Nakahanap siya ng bagong pamilya. At tingnan mo ngayon, nag-enjoy na ata sa Amerika ang lalaking yun. Nakalimutan na kami. Natawa si Amara, habang si Kia naman ay may naalala sa mga kwento ng dalaga. Tila pamilyar sa kanya ang kwento na yon. Nagsalita muli si Amara, kahit nakinig si Kian doon. Alam mo, nung umalis yun, naging malungkot muli ako. Wala, ewan ko ba? Mahirap kasi talaga na mag-isa. Ayaw kong ipakita sa kanya na nagsaselos ako. Nasasaktan ako na magiging mag-isa na naman ako. Pero wala eh. Hindi naman pwede na magpaka-selfish ako, diba? Namimiss ko na si Kian. Saglit na natigilan si Amara sa sinabi niya at lumingon kay Kian na nakatingin pala sa kanya. Hindi makapaniwala sa mga narinig. Ibang Kian yun, kaya wag kang ano dyan. Kaibigan ko yun dito sa bayang puna noon. Natawa pa si Amara doon sa sinabi niya at waling nagkwento, pero pinigilan na siya ni Kian. Ngayon alam na niya na si Amara nga ang dati niyang kaibigan. Si Amara ang rason kung bakit pinilit ni Kian ang mga magulang niya na bumalik dito sa Pilipinas. Oh, nandito lang pala kayong dalawa. Simula bata pa talaga kayo eh, lagi na kayong magkasama, no? Tingnan mo nga naman ngayon, no? At ang lalaki niyo na. Dalaga at binata na kayo. Sabi ng isang madre. Nakalimutan na ni Amara ang pangalan nito, pero pamilyar pa rin ang mukha nito sa kanya. Nagkatinginan sina Amara at Kian. Hindi makapaniwala si Amara sa sinabi ng madre. Mali po ata kayo. Ibang Kian po kasi ang kasama ko noon. Hindi po siya yung Kian na dati kong kaibigan noon. Anong sinasabi mo, Iha? Seryoso ka ba? Kasi si Sir Kian ang inaalagaan namin noon. Kaya nga natuwa kami nung malaman namin na nakauwi na pala siya galing US. Bumalik pala siya dito kasi hinahanap ka niya. Mas nagulat si Kian dahil sa sinabi ng madre. Hindi naman makapaniwala si Amara sa nalaman. Nagpaalam na ang madre sa dalawa, kahit naiwan ulit silang dalawa. Nagkatinginan ng dalawa at biglang naiya si Kian doon. Hinahanap talaga ni Kian si Amara pagka-uwi niya sa Pilipinas. Ngunit nalaman rin ni Kian na may umampon na kay Amara. Hindi niya lang alam kung saan ito nakatira. Hanggang sa pumasok ang binata sa college. Nakilala niya si Amara, pero hindi niya alam na ang kaibigan na si Amara at ang pinupuli niya ngayon ay iisa pala. Kung alam niya lang sana, hindi niya na sana sinaktan pa ang dalaga. Ikaw si Kian? Yung kaibigan ko noon? Tumango si Kian doon. Napapikit si Amara doon. Bakit hindi mo kagad sinabi sa akin? Di sana hindi na ako nagkwento pa dito. Natawa naman si Kian sa sinabi ng dalaga. Hindi ka pa rin talaga nagbabago, no? Palabiro ka pa rin talaga. Pero seryoso, ang laki ng pinagbago mo. Hindi kita nakilala. Siyempre patanda na ako ng patanda eh. Malamang magbabago na ang itsura ko, no? Ikaw, bakit naging bully ka na? Natawa naman si Kian sa sinabi ni Amara. Sorry na, hindi ko naman alam eh. Promise, hindi na kita ibubuli pa. Nagpinky promise si Kian sa dalaga. Bakit naman hinanap mo ako agad dito? Akala mo siguro walang kukuha sa akin, ano? Ang sama talaga ng mukha mo. Nakanguso na sabi ni Amara. Oo, akala ko nga wala eh. Nagulat ako pero
Meron pala. Buti na lang hindi nahirapan ng mga nag-ampun sa'yo, no? Kasi alam ko na maldita ka eh. Pang-asar na sabi ni Kian sa dalaga. Umirap naman doon si Amara at pinalo si Kian sa braso. Nagkwentuhan pa nga ang dalawa hanggang sa nagsipag-uwian na nga sila. Lumabas silang tatlo. Si Lily, si Kian at si Amara. Nagulat pa nga si Lily nang malaman na si Kian pala ang dati niyang kaibigan na naging kaklase at bully sa university nila. Grabe, hindi ko na-expect na kakain tayong tatlo dito habang ang celebrate ng December 25. Grabe, ang saya-saya ko. Sobrang saya talaga ng puso nila dahil ang dating pinapangarap lamang na magkaroon ng bagong pamilya ay nangyari na. Mas dumami pa ang pamilya nila. Sobra-sobra pa ang natanggap nilang regalo. Dati lang ay nangangarap sila na magkaroon ng maraming regalo, pero ngayon ay sobra na. Marami tayong aral na mapupulot dito. Isa na nga riyan, kung iniwan ka man ng mga magulang mo, siguro nga ay merong rason ng mga ito. Hindi ibig sabihin na wala kang magulang ay hindi ka magkakaroon muli ng panibagong pamilya. Minsan sa buhay, akala natin hanggang doon na lamang tayo, na hindi na tayo makakaalis sa lugar na kinagis na natin. Pero kapag naghintay ka ng masaya, magugulat ka na lamang at nakaalis ka na pala sa lugar na yon. Sa tagal ng panahon, kapag naging mabuti kang tao sa kanila, hindi ka nila kaagad makakalimutan. Dahil kapag naging successful na sila, ikaw at ikaw ang unang hahanapin ng mga yan dahil naging mabuti ka naman sa kanila.